Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin ang Diyos at ang Diyos ay mabuti sapagkat tayo ay Kanyang iniligtas, tayo Kanyang iningatan. Sabi nga, pag ang Diyos ay kasama natin, sino pa ang kalaban natin? Dahil tayo Kanyang kinukop at tayo nasa Kanyang kalinga ng Kanyang mga pakpak. Amen? At tayo po ay aawit at tayo po ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sabayan niyo po ako at nasa bahay lang po tayo ulit. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hey! Thank you, Lord Jesus. You are my life. You are my strength. You are my everything, oh God. Woo! Is it you, Lord?
man lang po. I thank God sa kanyang kagalingan binigay sa mother ko. Salamat, Panginoong Jesus, na dinilig mo lahat ang nanalangin para sa mother ko. Thank you, Jesus, that malakas na siya ulit. Thank you, Lord, sa life niya. Mahal na mahal ko po si nanay, mahal po namin si nanay. Lord, ang buhay niya ay para sa iyo. Alam ko na ikaw po ang mag-iingat sa kanya. At may bago po tayong kanta. Jesus Christ is my living hope. Sobrang totoo po ito sa buhay ko, sa bawat buhay ng Kristiyano na nakakakilala ng totoo sa Panginoong Jesus. Sabi nga sa John 3:16, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na Jesus Kristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at maligtas ang ating buhay. Ganun, sobra tayong mahal ng Diyos. Dahil sa kanyang anak, tayo nagkaroon ng buhay. Dahil sa kanyang dugo, tayo ay nagkaroon ng kagalingan at kaligtasan. Sabayan niyo po ako, kahit nasa bahay ulit tayo. Purihin natin ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. You are my everything. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped out from glory to earn my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Hallelujah. Savior, I ask forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. And take the glory that sealed this promise. Your very body began to break out of the sky.
the roaring lion, declare the grave has proclaimed on. One more time, and take the whole. Jesus, you are my Savior. Every night began to pray out of the silence. The roaring
Lord. Maraming salamat. Thank you, Jesus, that you are our strength, O God, my only hope, O God. Hallelujah. You're my living hope, Jesus. You're my living hope. You're the King of Kings. You are glory, my salvation, my everything, my healer, my provider. Jesus, hallelujah, Jesus. Worship your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa panibagong umaga na binigay mo sa akin, Lord God. Lord, sa praise and worship pa lamang, Lord, ramdam na namin ang inyong pagmamahal sa amin. Lord, tunay na, Lord God, ng iyong muling pagkabuhay, ang siyang nagwakas, Lord God, ang siyang nag-seal ng promise mo, Lord God, para sa aming lahat. Lord, ikaw, ang aming minamahal, Lord God, ikaw lang ang aming tingalain, Lord God, ikaw lang naman. Ikaw lang, Lord God, ang makapagbigay ng kalakasan, Lord God, sa bawat isa. Lord God, itong service na to, Lord God, ang magpapatunay kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa. Lord God, sa inyong message, Lord God, I pray for our dear pastor na gawin mo po siya ng instrumento ng inyong pagpapala. Nang sa gayon, maintindihan ng bawat isa ang nais mong may parating, Lord God, sa aming buhay. Lord, it may have been not the best week, Lord God, not the best month, even the best year of our lives, but your grace and your provision will always be enough. Alam namin na may gagawin ka sa buhay namin. Alam namin na malalagpasan namin ang lahat ng ito at alam namin na matatapos rin ang COVID-19. Tinataas namin sa iyo ang service nito at tinaalay namin ang lahat. So we glorify your name in this we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, mga klase mga ito dyan. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mapagpalang umaga. Praise. Amen. Praise God. Thank you, worship team, for leading us in our worship. Amen. Amen. Napakabuti ng ating buhay naman. Okay? Sige po, if you have your Bible, turn with me on Philippians chapter 2, verse 1 up to verse 4. Meron po tayong mga Biblia, kunin po natin ito. Philippians 2, 1 to 4. Therefore, if we have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, verse 2, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one spirit and one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. May God bless the reading of His Word. Taas po natin ang ating mga kamay muli. Tayo dumako sa Diyos sa panalangin na banal. Salamat na kahit ang iba sa amin ay ECQ o GCQ at naapektuhan ng fellowship, ang fellowship namin sa banal na Espiritu, ang fellowship namin sa aming Panginoon kailanman ay hindi mapuputol. Salamat, pwede pa rin magpuri, pwede pa rin sumigaw na mabuti at napakabuti ng Diyos. Bagamat apektado kami, huwag mong hayaan ang problema, ang patuloy na lumaki, hindi lumaki ang aming Panginoon. Purihin ka ang aming pag-aaralan,
Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen. Our topic for the first Sunday of August in our communion service. Hope na meron po tayong tinapay na dyan at saro. At sabay-sabay po tayo magko-communion mamaya after the message. Kaya, i-ready na po nyo ng tinapay at ang ating mga saro. Amen. Okay. Our topic for this day, the first Sunday of August, is entitled Joy to be Complete. Ang ating kagalakan ay para makompleto, ay para sa iyong lubusan. Di po ba tayo mga Pilipino ay mahilig tumawa? Masayahin tayo, pagamat naapektuhan tayo ng ganitong mga problema. Pero sabi sa iyo ng Diyos ngayong umaga, gusto ko ang kagalakan ay maging lubusan para sa iyo. May problema ka, may pagsubok ka sa buhay, pero wala yan. Ibinibigay ng Diyos ang totoo niyang kagalakan sa iyo at sa akin. Now, kung titignan natin ang verse 1 ng Philippians chapter 2, sabi dito, ni-encourage tayo na maging isa sa Panginoon. Sabi mo sa inyong katabi, maging isa tayo sa kay Lord. Amen? Di ba ang sabongero, basta may manok, nagkakaisa yan. Ang manginginom, basta may alak yan sa gitna, talagang nagkakaisa yan. Lahat sila, pangalan si Pare. Naway tayong mga Kristiyano minsan, tayo ang sinasabihan ng Panginoon na magkaisa. Minsan o madalas, tayo pa ang hindi nagkakaisa. Pero dahil nandiyan ang Panginoon, ini-encourage niya tayo. Sabi niya, magkaisa kayo, kino-comfort niya tayo ng kanyang pag-ibig, at dahil doon, ibinigay na niya ang Spirito niya para sa atin. Hindi para magkaroon ng magulong isip, pwede para magkaisa para sa ating Panginoon. Amen. Now, number 1, being like-minded. Maging katulad. Paano ka ba magkakaroon ng kumpletong kagalakan? Unang-una, dapat ang isip ay be like-minded, katulad ng Panginoon. Lagi ko po sinasabi, kung ano gusto ng Diyos, dapat yun ang gusto natin. Amen? Kung ano ayaw ng Diyos, dapat ayaw rin natin. Now, bibigyan niya tayo ng isip. Sabi nga nung instructor ko nung college, ang isip daw, ang tawag niya dito, coconut. Di ba? Pag meron kang mahilig ka sa buko at bibili ka ng fresh na buko, pansinin nyo, yung mga nagtitinda, kinakatok. Nung itak nila, pinangkakatok nila doon sa buko, napapansin ba niya? Minsan tinanong ko, bakit nyo kinakatok? Para alam namin kung may laman, kung pwede na, at nung iba daw, nung malasado ba tawag nila, o nung puro sabaw lang at wala kalaman-laman. Alam nila yun sa pamamagitan ng pagtuktok. Now, yan po bang utak natin o isip natin ay may laman? Yes. I-try mo. May laman ba? Amen? Sa lahat ng may laman, magsabi namin. Amen. 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 Dapat hindi tayo magpapasabi na mahina isip natin. Tayo'y binigyan ng Diyos ng talino. Everybody say talino. Kaya yung talino niya ay dapat ayon lamang sa ating buhay na Panginoon. Di ba? Ang isip natin, nandiyan po nung tinatawag ng Biblia, yan ang battlefield. Bakit marami ngayon nadi-discourage? Bakit marami ngayon malungkot? Bakit marami ngayon bored na? Dahil inaatake ng diablo ang isip natin. Sasabihin sa iyo, oy, may problema ka, hindi ka pwede tumawa. Oy, may problema ka, oy, hindi ka pwede kumain. Now, ang problema naman ng iba, grabe. Yung isip nila, nagpapatalo sila sa ating problemang ito. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka magpatalo sa problema mo. Sige nga. Amen? It's all in the mind. Amen? Kung pinapalaki mo ang problema, talagang lalaki yan. Pero kung pinapalaki mo ang Panginoon mo sa isipan mo, mas lalaki ang mga kasagutan ng buhay ng Panginoon. Amen? Ang babae at lalaki po, alam ba nyo,
Hindi yan pareho mag-isip. Ang mga nanay, kung mag-isip niya talagang lahat gusto niyang isipin. Pagputok pa lamang ng araw, lahat dapat alam niya. Kami po mga lalaki, ang pinakagusto po namin, pagtapos namin mag-isip at magtrabaho at pa-relax na kami, gusto namin wala kaming iniisip. Hindi pwede po yun sa babae. Dapat lagi sila nag-iisip, dapat lahat alam nila, dapat lahat control nila sa kanilang mga isipan. Pero kami mga lalaki, kung ikaw lalaki talaga, at medyo may edad na, ang pinakagusto mong iniisip nung wala kang iniisip. Ewan ko po, napupuhay niyo ako, di ba? Nung wala kang iniisip, nung nakarelax na. Yung nanonood ng TV, akala mo nakikinig, pero hindi naman. Parang ngayon, nakatingin kayo sa akin, pero lumilipad naman ang isipan. Yung may mga ganon. Kaya yung isip na yan ay napakahalaga. Sabi nga po doon sa baluti ng Diyos, ng armor of God, lagyan daw po natin ng helmet ang ating isipan ng kaligtasan ng Panginoon. Di ba? Ang motor, kasi nga, sa impact daw po sa banggaan, ang pinakamabilis na pumutok sa tao ay ano? Ulo. Hindi siko, di ba? Yung mga nagmumotor, dahil popogi, yung helmet nasa siko. Tumao, wow, talaga nung siko, form na form. Okay pa. Pero nung ulo, sabog. Kasi lasa ng helmet, nasa siko. Now we thank God that our helmet is our salvation. Ano ibig sabihin? Kahit ano mangyari sa mundong ibabaw na ito, no, hindi lang po sa Pilipinas nangyayari itong matinding delta na ito. Kung may kaibigan ka o kamag-anak sa ibang lugar, kahit pinakamalakas na bansa, sinasabi nila, uy, dumadami rin dito. Uy, nagpapanik rin dito. But we thank God na binigyan tayo ng isipan ng Panginoon at ikaw ay matalinong tao. Sabi mo sa katabi mo yan, matalino kang tao. At kung sumusunod ka sa Panginoon, mas lalo kang matalino. Maging katulad ng isipan ng ating Panginoon. Now, number 2, gising pa ba yung katabi mo? Aga-aga, gising pa ba yan? Amen? What's number 2? Same love. Pagkatapos mong gusto kang bigyan ng Diyos ng kagalakan, gusto niya maayos ang iyong isipan, ang sinasabi niya ngayon, anak, dapat meron kang katulad ng pag-ibig ko. Sabi mo sa katabi mo, pag-ibig ng Diyos. Ibig ng Diyos. Hindi ng pag-ibig mo. Kasi pag ang tao na ilang, no, parang lumilipad yan. Pero pag nag-away, ayawan na. Aking mga pinsan noon na in love sila way back from high school at college, talaga ng pangalan ng nililigawan nila at girlfriend nasa pader. Pero nung nag-away, biglang binura. Halos mawasak ang pader. Gano'n, akala in love, pero hindi pala. Now, sabi ng Diyos, tayo na dapat ma-in love sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, dapat ma-in love ka kay Lord. Amen. Di ba ang in-love na tao laging iniisip kung sino ang kanyang iniinlaban? Di ba? Yes. Dapat rin ganyan ka. Kung in-love ka kay Lord, dapat iniisip mo siya. Hindi lang tuwing Sunday o may pangangailangan ka o dahil may sakit ka ngayon o may malaki kang bayarin. Lord, salamat sa mga anak ng Diyos na kahit walang mga problema, walang mga kabigatan, naaalala ang Panginoon dahil in love siya kay Lord. Amen? At salamat pinatawad niya tayo. May mag-ama. Dahil ng bata, laging nagkakamali. Hihingi ng tawad sa tatay niya, pero maya-maya, nagkakamali ulit, gagawin ulit. Kaya sabi ng tatay niya, dahil nasa farm sila, nasa bukid, doon sa ating kahoy na nakadikit doon sa ating bahay, pag ikaw nagkasala, magpako ka ng isa. So, ginawa niya, pako siya ng isa.
Eh bukas ulit, pako ulit siya. Pako ng pako at hanggang nakita niya tatad na ng pako, yung parang kahoy nila. Tapos sabi ng tatay niya, anong napapansin mo? Kailangan mo ba bang patawarin? Di ba? May mga ganyan tao, parang ang pagpapatawad ay limitado. Kaya sabi ng tatay niya, ngayon naman, yung pako, tanggalin mo sa pagkapako. Tinanggal niya lahat yun. At ano sabi ng tatay niya, ano napansin niyo? Tay, may mga peklat ng kahoy. Ganyan din tayo, di ba? May minahal ka, pero nagkasala sa'yo. Pagtanggal ng pako, peklat na ang puso mo. Pero ang sabi ng Biblia, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kasi ang tao, sino ba minamahal natin? Yung mga nagmamahal sa atin, yung mga nagbibigay sa atin, yung mga kasundo natin, yung mga mahal natin sa buhay. Pero nung kaaway mo, ang hirap mahalin nyo. Mas maigit, hindi mo na sila makita o makausap. Pero hindi ganoon ang pag-ibig ng Diyos. Mahirap ka man mahalin dahil greater ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nating mahalin ang taong mahirap mahalin. Sabi mo sa katabi mo, kaya kitang mahalin. Amen? Kahit mahirap kang mahalin. Amen? Thank you, Lord. Now, number 3, one spirit and purpose. That's number 3. Ano sabi sa verse 2 ulit? Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one spirit and one mind. Dapat isang spirito at isang isipan. Bilang mga anak po ng Panginoon, hindi tayo magkakamukha. Iba tayo ang mga gusto natin, ang amoy natin, magkakaiba. Pero naging isa tayo sa spirito. Kahit po ikaw'y ma-COVID, magkasakit at mamatay, babaksak yung katawan mong pisikal at babalik yan sa abo. Everybody says, abo. Amen? Saan ba tayo galing? Sa abo. Nakakita ka lang ba ng sari-sari store doon kala Vilma Santos na tindahan at nagtitinda ng abo? Wala. Alikabok, wala. Pero sabi ng Diyos, galing tayo sa alikabok. Sabi mo nga sa katabi mo, sa alikabok ka galing. Kaya huwag kang magmataas. Huwag mo sabihin, malaki na ang posto ko, malaki na ang katungkulan ko, malaki na naabot ko, pero sa alikabok ka pa rin galing at lahat tayo sa alikabok rin babalik. Pero sabi ng Panginoon dito, ang pinaka-purpose ng buhay ay ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya po ba natin itong pandemic na ito? Amen? I don't know. Ang sinasabi, anytime pwedeng ihinto ang ating mga transportation, ng mga sakay-sakay at ipagbabawal na. Kaya we don't know what will happen. Pero ang aasahan lang po talaga natin ay ang Diyos. Kaya nga po pagka talagang pwede na magsimba, simba na tayo. Amen? Kasi we don't know kung kailan ulit hihinto. At kanina nga sa devotion namin, sabi, baka hanggang December to, kaya Pasko na. Ang haba. But we thank God for those people na talaga ang heart ay gusto magpuri. Ang heart talaga gusto mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi meron silang iisang spirito ng Diyos. At mahal nila ang ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen? Wala na bang ilalakas yan? Hallelujah. Ano ba ang purpose mo sa buhay? Minsan ako nagtanong sa isang high school student, ano ba ang purpose mo? Kasi nag-aaral ka, sabi niya, Pastor, para makatapos. Pagtapos na, para magtrabaho. Pag may trabaho na, para magkapamilya, may pera na. Pag may kapamilya na, para magkaanak. Pag kami anak na, para ipag-aral na. Pagka-graduate ng anak, hindi ko na lang ako mamatay. Yun ang purpose niya sa buhay. Ending na yun, pag nakapag-aral na siya ng anak, tapos na lahat. But we have a purpose in this life.
Kaibigan, kapatid, kababayan, lahat yan mawawala, pero ang salita ng Diyos, kailanman hindi mawawala. Amen? Again, let's give a clap offering unto God. Amen and amen. Thank you, Lord. Now, number 4 and last. Savior on our side. Ang dakilang Diyos, ang Diyos na nagliligtas, ay nasa atin, kakampi natin. Amen? As a Phosphor Church, ano po bang sinasabi natin? That Jesus Christ is our Savior. Amen? Tagapagligtas. Sa pandemic na ito, matapos o hindi pa matapos, si Jesus pa rin ang ating tagapagligtas. Amen. Amen? Siguro, ang hirap talaga ng buhay. Kung talagang iisipin mo ang mangyayari bukas, sasakit lang ulo mo. Ang isipin mo kung ano ang gagawin ng Panginoon at ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Alam po ba nyo kung babasahin nyo ang Biblia, habang papalapit at papalapit ang pagdating ng Panginoon, kung hindi pa po nyo alam, babalik muli ang Panginoong Yesus. Ang warning niya sa Bible, habang sa kanyang pagbabalik, ang buhay daw po ay pahirap ng pahirap. Wow. Kung dati naka-aircon ka, naka-electric pa, baka magpaypay ka lang balang araw, mahirap na ng pahirap. Kung dati, ang dami-daming ulam na pagpipilian, baka target nila ng ulam mo. Anong target? Yung asin, tinatarget mo, tapos kanin na lang, target ng tawag ko. We don't know. Pero may isang Panginoong Jesus na nagsabi, siya lamang ang ating tagapagligtas. Hope you get it. Ano man ang mangyari sa buong mundo, hawak ng Diyos ang bawat isa. Isa lang mawala ng mahal mo sa buhay, di ba? Ang sakit na. How much more kung lahat tayo mawawala? Pero may Diyos na nagsabi, kailanman hindi kita iiwanan. Kailanman hindi kita mababaya. Kaya po, sa ganitong panahon ng pandemic, sabi sa iyo ng Diyos, anak, gusto ko pa rin makita ang iyong mga ngipin. Gusto ko pa rin makita sa iyong isipan na may pag-asa ang buhay at ang Diyos ang ating pag-asa. Tayo po lahat ay tumayo. Kung nandiyan ka sa kwarto mo, sa kusina, hayaan mo ang Panginoon ang patuloy nating lapitan ngayong umaga. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Kung meron kang pangangailangan ngayong umaga, taas mo yan. Ano man yan? Maliit, malaki, karamdaman, bayarin, kontrata mo, yung walang kapayapaan mong isipan, gusto mo ng kapayapaan, itaas mo yung kamay mo. Dahil may gagawin ng Panginoon. Amang Banal, salamat sa paalala muli ng iyong salita that our joy to be complete. Inagaw na ng kaaway ang aming kaligayahan. Ang dami-daming malungkot. Ang dami-daming lagapak sa problema, sa bayarin, sa pag-asa ng buhay. Ninakawin ito ng kaaway. Pero sinabi mo, na I am still in control. I am still in my throne. Yan ang pangako mo sa amin. Hindi malaki ang problema. Mas malaki ang aming Panginoon. Ikaw lang po ang aming pag-asa, O Diyos. Huwag mong hayaan na talunan kami. Huwag mong hayaan na sakitin kami. Huwag mong hayaan na mahirap kami. Kundi may gagawin at may gagawin ang aming Panginoon. Hawakan mo ang aming tinagbayan, ang aming Pilipinas, Panginoon. Nangako ka dito na kung patuloy ka namin itataas, ay may malaking himala na mangyayari sa aming bansa. Hawakan mo kami.
Hindi kami matakot dahil ikaw ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po tayo magsabing, Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magpapartake ng ating communion. Yung sinabi ko po kanina, na may tinapay ka, na may saro ka po, hawakan po natin ngayon. Ang ating mga tinapay, ano man yan, biskuit, tinapay, at saro, ay patuloy po nating hawakan ngayong umaga. Sabi po sa unang Korinto, talatang 11, 1 Corinthians 11:23 says, "This is my body which is for you, do this in remembrance of me." And in verse 25, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Ang tinapay po ay simbolo ng ating Panginoong Yesus, ng katawan niya, pinahirapan. Pero dahil sa kanyang mga latay, nakahiga ka ba dyan dahil may sakit ka? Dahil sa kanyang mga latay, tayo ay sigaling. Ang saro po ay simbolo ng banal na dugo ng Panginoon na walang katumbas. Kahit po pagsamasamahin ng ating mga dugo, kailanman hindi natin pwedeng linisin ang ating mga kasalanan. Ang dugo lamang ng ating Panginoong Yesus ang pwedeng maglinis ng ating kasalanan. Ang communion po ay oras ng kagalingan nito. It's healing time. Kaya kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kung kayo mismo may sakit, it's time na tayo gumaling sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat sa pag-asa na dahil sa iyong mga latay, kami ay nagsigaling. Naalala namin ang aming kaibigan, mahal sa buhay ang aming sarili. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Salamat sa Espiritu ng kagalingan. Pinagaling mo na kami, Panginoon. By faith, we are healed. Salamat rin sa saro na simbolo ng iyong banal na dugo, na anuman ang sama namin, nilinis mo ito. Pinigyan ng buhay ang aming buhay na ito at sinabing, mga anak mo kami. Salamat. Ikaw ay napakabuting Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay. At inumin po natin ang sama. Amen. Yes, Cyril will come to challenges as we give unto the Lord. At kayo din ang ating mga celebrant mamaya for the office. Amen. So, good morning po muli sa bawat isa, and I hope everyone was blessed sa ating pong message ngayong umaga nito. So, tuloy pong napakabuti ng Panginoon. Amen? At ngayon po, dahil nagkaroon naman po tayo ng panukala from IATF na magkakaroon po ulit ng mga GCQ. So, tayo pong lahat ay magkakaroon muli ng i-avoid po muna muli natin ang ating pong face-to-face service. But instead, ito po online yung patuloy natin gagawin ng live stream po natin. Sa ating pong pagbibigay, if you wish to give po, so we can give online through our BDO account po. So, naririyan po sa ating pong screen. Ating pong BDO account is 000-630-142-491. So, you can give your offering through our BDO account or pwede rin po sa ating pong GCash 0998-978-2760. So, ito po yung account po ni Jemima Fresco. So, alam po natin na hindi po tayo nalilimitahan. Kung gusto po natin magkaloob dahil mahal natin ang Panginoon. So, we have this
means to give to the Lord. Amen? So, patuloy pong pagpapalain ng Diyos ang mga nagkakaloob. For God loves a cheerful giver. Amen? Amen. At ngayon po, since this is the first week of August, so kung sino man po ang may mga kaarawan or nagdiriwang ng kanilang anniversary, mga birthdays, upcoming birthdays this month of this month of August po. Bilis po. So, kayo po ay aawitan po namin. Sige po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Once again. Yes, so I will be praying for you, and we will also close in our prayer. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po muli sa panibagong araw na ito pinagkaloob. We thank you, Father God, for your grace, for your mercy, for your gift of life to us, Lord Jesus. Maraming salamat at kami po ay patuloy mong pinagkakalaban ng buhay at patuloy na biyaya, Panginoon. Lord, I'm praying, Lord, for those people who are celebrating their birthday for this month. Birthday man ito, maging anniversary, Panginoon. Continue to bless them, Lord God. We're praying for them. Continue to bless their lives, Lord Jesus. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy malakas sa kanila. Continue to provide for all the things that they need, Lord God. In all aspects of their lives, physically, emotionally, financially, and spiritually, Lord God. Continue to bless them, Lord God. At patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa mga may birthday at maging sa mga may anniversaries pa. Kanilang mga pagsasama ay patuloy mo pong pagpalain. We thank you, Father God, and Lord, as we end up this service this morning, ikaw Diyos ang patuloy na itaas, patuloy ka pong mapapurihan, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa mga nanonood po sa aming live stream. Continue to bless them, Lord God, sa mga susunod pa namin gagawin for this coming week. Hindi po namin alam, Panginoon, ang mga mangyayari, Panginoon. But patuloy namin tinatalaga ang bawat oras, ang bawat araw sa iyo lang, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang patuloy mong papurihan. Continue to bless each and every one of us, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, see you next Sunday. And God bless you all. Tapos na po ang ating gawain.